The answer did not specifically controvert any of those material allegations. They are deemed admitted. Only a general denial can be said to have been interposed. But was there, in fact, an answer to the material allegations? Yung mga tungkol po doon sa pagbanta nga po sa Pangulo at iba pang opisyal, tungkol din po sa malverse na mga pera, yung hindi pagkaka-explain ng mga confidential funds, anomalous disbursements, yung mga certification ng VP Sara, siya mismong pumirma, yung mga liquidation vouchers, liquidation reports, accomplishment reports, siya mismo ang pumirma, yung pag-deliver ng perang ito, doon na nakita natin doon sa affidavit as attached to the complaint ni Mr. Ramil Madriaga kung saan napunta. Hindi ito doon sa mga tamang gamit para sa confidential funds. Walang sagot tungkol doon sa mga notices of suspension, pag-issue ng notices of suspension, notices of disallowance. Wala po yan. Wala silang sagot tungkol doon. Wala ding sagot tungkol doon sa mga envelopes na yon na dinistribute to certain DepEd officials. Nasaan yung mga sagot sa mga tanong na yan? Nasaan ang sagot tungkol sa non-disclosure sa SALENS ng tamang yaman, yung talagang tunay na yaman ng VP Sara? Yun po ang mga tinatawag na mga material allegations. And yun din, ang mga allegations na yan ang nagko-constitute ng mga grounds na binanggit sa complaint, pero walang sagot. So no, it's pointless really to further scrutinize whether indeed there are sufficient grounds, because that has been exhaustively discussed already in relation to the issue of the sufficiency in substance. So I humbly and respectfully submit to this honorable committee. Thank you.